At ayan mga ka-crypto, ito po ang ating pinakaunang balita sa video ito kung saan ang sabi rito ay expert to XRP holders. Here's the path to the next bull run. Yan, isa pong napakainit na balita na pinag-uusapan sa buong cryptocurrency space pagdating po kay XRP. Habang ang bawat isa po sa atin ay nag-aabang sa susunod na galaw ng market, meron pong isang kilalang analyst dito ang naglabas ng kanyang malalim na pananaw na tiyak na kukuha ng atensyon ng bawat holder. Ayon po kay Marmot, ayan po siya, si XRP ay kasalukuyang sumusunod sa eksaktong parehong long-term chart structure na naganap bago ang kanyang makasaysayang rally noong nakalipas po na taong 2017. Hindi ito biro dahil pinag-uusapan natin dito ay ang isang pattern na nagpakita po ng napakalaking pagbabago sa kasaysayan ng digital asset na ito. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang kanyang mga sinabi. Yan. At alamin po natin kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga portfolio ngayong taong ito. At malalaman din natin ang tatlong magkakasunod na phase ng presyo na kanyang ibinahagi dito, ang kahalagahan ng ascending support line at kung paano po hinuhubog ng kasaysayan ang hinaharap ni XRP. Kaya simulan na natin sa kung bakit sinabi ni Marmot dito na kopyang-kopya ni XRP ang 2017 chart structure. Isa po sa pinaka-interesting na punto na ibinahagi ni Marmot dito ay ang kanyang pag-analyze sa isang multi-year ascending support trend line. Ayan po. Ayon sa kanyang pananaw, ang trend line na ito ay paulit-ulit na nagsisilbing pundasyon o basihan ng presyo ng XRP sa iba't ibang market cycles. Kung babalikan po natin ang nakaraan, ang parehong structure na ito ang naging sandalan bago sumabog ang presyo noong 2017 bull market. Sa kanyang ipinakitang chart comparison po dito, makikita po ang dalawang magkaibang yugto ng panahon. Ang unang yugto ay ang paggalaw patungo sa 2017 rally. Habang ang kalawang yugto naman ay ang kasalukuyang takbo ng market ngayon pong 2026. Ipinaliwanag po ni Marmot na ang parehong panahon ay nagtatampok ng pagbuo ng pangmatagalang ascending support line na sinundan ng tatlong matagumpay na retest bago po tuluyang sumipa pa itaas ang presyo. Para sa kanya, ang kasalukuyang setup ay halos identical o kamukhang-kamukha ng nakaraan na nagbibigay po ng matibay na batayan para sa mga may hawak ng XRP ngayon. Ngayon ay paano po nabuo ang free retest na batayan ng bullish outlook? Pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga retest na ito dahil dito po umiikot ang buong bullish outlook ni Marmot. Ayan, nag-umpisa po sa creation, first retest, second retest, at saka third retest. Kaya yan, malinaw po na minarkahan ni Marmot ang pagbuo ng ascending support dito bago natukoy ang tatlong magkakasunod na retest o pagsubok po sa parehong trend line. Noong 2017 historical example, yan, nung nakalipas po na 27 dito, makikita po na nirespeto na XRP ang support level sa bawat pagkakataon bago ito pumasok sa isang napakatinding mabilis na rally. Naniniwala po si Marmot dito na ang kasalukuyang cycle ay umunlad sa eksaktong parehong paraan. Ang kanyang chart ay naglalagay po sa level sa una, ikalawa at ikatlong retest sa kasalukuyang structure. Ayon po sa kanyang analysis, si XRP ay nasa yugto na kung saan ang dating paggalaw ng presyo ay karaniwang lumilipat patungo sa isang mabilis na upside expansion. Sa kanyang sariling pahayag dito, sinabi niya na walang sino man ang handa sa kung ano ang paparating at idinagdag na si XRP ay
inuulit ang parehong trendline mula 2017 bago ang inaasahang malaking paggalaw ng asset. Sinabi rin niya na kapag matagumpay na humawak ang ikatlong retest, ang expansion phase ay maaring mangyari ng napakabilis. Ngayon ay ano naman ang tatlong yugto ng presyo ayon po sa projection ni Marmot. Ayan po, phase 1, phase 2, phase 3. Si Marmot ay nag-outline ng kanyang isang detalyadong projected path para kay XRP na hinati po niya sa tatlong magkakaibang phases. Ang unang phase ay nagsisimula po sa isang paggalaw ng presyo mula $1.10 patungong 0.97 at pagkatapos ay aakyat po ito patungong $1.80. Ang ikalawang phase naman dito ay nagpapakita ng projection mula $1.80 patungong $2.70 at aakyat po ito patungong $3.20. At sa huli, ang ikatlong phase ay naglalayo na iakyat sa XRP mula $3.20 patungong $6.50 bago tuluyang marating ang peak na inaasahan sa $13. Ngayon, ang paglalarawang ito ay sinamahan po ng chart na nagpapakita ng potensyal na pagpapatuloy ng trend lampas sa kasalukuyang presyo. Ang mga naka-highlight na bahagi ay kumakatawan po sa mga yugto ng consolidation kung saan ang presyo ay nagpapahinga bago ang mga susunod na malakas na pag-akyat. Kaya ang chart po dito ay nagpapatibay sa kanyang pananaw na ang ascending structure ay nananatiling buo at walang sira sa kabila ng mga pagbabago sa ekonomiya. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang macroeconomic setup sa mga projection na ito? Siyempre, binigyang diin din ni Marmot na ang kanyang buong pananaw o outlook ay nakasalalay po sa kanyang buong pananaw o ito po ay nakasalalay sa mas malawak na kondisyon ng market. Ayan. Sinabi niya na kung magbago po ang macroeconomic setup o ang pangkalahatang takbo ng ekonomiya sa mundo, handa po niyang baguhin o i-revise ang kanyang projection sa real time. Ipinapakita nito na bagamat bullish siya kay XRP, nananatilik po siyang makatotohanan at nakatutok sa mga aktwal na kaganapan sa labas ng chart. Dagdag na kredibilidad po sa kanyang mga prediction, itinuro po niya ang kanyang mga nakaraang tagumpay sa market. Ayon po sa kanya, natukoy niya ang bawat pangunahing turning point ng market sa nakalipas na ilang taon. Kabilang na ang isang matagumpay na short position kay Bitcoin mula po sa price level na $111,000 noong nakaraang October. Bagamat ang projection na ito ay isang uri ng pagsusuri at hindi po isang garantisadong resulta, pinaninindigan ni Marmot na ang kasalukuyang structure ni XRP ay sumasalamin sa setup na naganap bago ang pinakamahalagang rally sa kasaysayan nito. At ayan, sa kabuuan ng balitang ito, ang pagsusuri po na ibinahagi dito ni Marmot tungkol sa pagkakatulad ng kasalukuyang takbo ni XRP sa 2017 structure ay nagbibigay po ng bagong pag-asa at linaw sa mga holders. Ang tatlong yugto ng presyo na umaabot hanggang $13 ay nagpapakita po ng malaking potensyal kung ang ascending support line na ito ay patuloy po na irespeto ng market. Bagamat mahalagang bantayan natin ang mga pagbabago sa macroeconomics, ang kasaysayan ay tila nag-iwan ng roadmap na sinusundan ngayon ng mga institution at saka analyst. Kaya manatili po tayo may alam, maging madiskarte at patuloy po nating abangan ang mga susunod na kaganapan dito sa mundo ng cryptocurrency. At ayan, ito naman ang ating kasunod na balita dito. Clarity Act update for XRP holders. Treasury Secretary drops major statement. Ayan.
Isa pong napakalaking balita na direktang yumanig sa mundo ng crypto at syempre sa ating community bilang mga XRP holders. Habang ang buong industriya ay nag-aabang ng mga susunod na hakbang sa regulasyon, isang mabigat na pahayag ang ibinagsak ng isa sa pinakamataas na opisyal ng ekonomiya sa United States. Ayon po sa pinakabagong ulat, si US Treasury Secretary Scott Bessent, po siya ay naglabas ng isang matapang at direktang patama laban sa mga nagtatangkang humarang sa tinatawag na Clarity Act sa loob ng Senado. Hindi po ito ordinaryong pahayag lamang. Si Bessent ay dumiretso po sa platform na X para ilantad ang mga politiko, partikular ang mga Senate Democrats na patuloy na nagpapaliban sa pagpasa ng napakahalagang batas na ito. Ayon sa analysis ng mga kilalang taga-masid sa Washington, ang hakbang na ito ay nagpapakita na ang administrasyon ay nauubusan na ng pasensya sa mga pagkaantala sa Kongreso. Mahigit isang taon na ang lumipas mula nang ipasa ito ng House of Representatives at hanggang ngayon nakatenga pa rin ang produkto sa sahig ng Senado kahit na aprobado na ito ng mga komite. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng pahayag na ito, ang mga kontradiksyon sa politika, ang paninindigan ng pulisiya at kung bakit napakahalaga nito para sa kinabukasan ng ating mga hawak na digital assets. Ngayon ay bakit ganun na lamang ang galit ni Treasury Secretary Scott Bessent sa Senate Democrats? Yan, pag-usapan po muna natin ang ugat ng alitan. Tinawag po ni Bessent ang paglaban ng mga Democrats sa Clarity Act bilang isang nakakadismayang hakbang na pinili ang politika kaysa sa pangunguna ng Amerika sa larangan ng technology sa isang kritikal na sandali. Ayon sa kanyang pananaw, walang ibang panahon sa kasaysayan ng bansa kung saan pinili ng Kongreso na itaboy ang isang buong industriya palabas ng bansa sa halip na ayusin ang talino sa halip na ayusin at talino po silang i-regulate. Sa aking opinyon, ang puntong ito ni Bessent ay tumatama po sa mismong sentro ng problema. Ang industriya ng crypto ay lumalaki ng napakabilis at kung patuloy na magiging mailap ang mga regulasyon sa United States, ang mga kumpanya at ang innovation ay tuluyang lilipad patungo sa ibang bansa. Ngunit ang pinakamabigat na ibinunyag ni Bessent ay ang hayagang kontradiksyon ng mga politikong ito. Ayon sa kanya, marami sa mga Democrats na humaharang sa batas na ito ang tumanggap naman ng milyong-milyong dolyar na donasyon mula sa mismong crypto industry noong mga nakaraang kampanya. Pagkatapos tumanggap ng pondo, sasabihin nilang walang sapat na consumer safeguards o kaya naman ay kulang sa hakbang laban sa financial crime. Para sa akin, ito ay isang malinaw na uri ng double standard. Alam nilang kailangan ng sistema ang malinaw na alituntunin. Ngunit ginagamit nila ang isyo para sa kanilang pansariling interes sa politika habang naiipit ang ating mga portfolio. Ayan po ang Titles 1 at 3 ng Clarity Act ay dinisenyo para iangat ang compliance obligations ng mga digital asset intermediaries. Nilalagay nito ang mga exchanges at brokers sa parehong antas ng regulasyon na mayroon ang mga traditional na financial institutions. Ang Title 2 ang siyang namamahala kung paano po inaalok at ibinebenta ang mga digital commodities. Habang ang Title 3 naman ay nag-aatas sa mga platform na mag-register sa ilalim ng mga bagong patakaran na nagpapalawak ng transparency at custody requirements. Sa pananaw ng mga eksperto, ang hakbang na ito ay hindi para patayin ang kripto, kundi para linisin ito at bigyan ng kumpiyansa ang mga institution na pumasok ng tuluyan.
Ngayon ay paano po sinagot ang mga aligasyon ng mga kasamahan sa batas laban sa financial crimes? Isa po sa mga pangunahing argumento na tumutuligsa sa batas, lalo na ang mga may connection sa law enforcement, ay ang sinasabi nilang butas sa Section 604 ng Clarity Act na kilala rin bilang Blockchain Regulatory Certainty Act o BRCA. Ayan. Sabi nila baka raw lumikha ito ng puwang para sa mga taong gustong gumawa ng financial crimes nang walang nakakaalam. Ngunit mariin itong tinanggihan at ibinasura ni Bissell. Ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto sa legal at regulasyon, ang BRCA ay nag-aayos lamang ng matagal na polisiya ng Treasury Department na nananatiling pareho sa ilalim ng iba't ibang administrasyon. Ang nililinaw nito ay napakasimple, kung saan yan po ang mga non-custodial software developers na hindi humahawak o kumukontrol sa pera ng mga user ay hindi dapat isama sa Bank Secrecy Act Bank Secrecy Act registration requirements. Para sa akin, napakatuwid ng katwirang ito. Bakit mo paparusahan o hihigpitan ang mga gumagawa lamang ng open source code o software na wala namang hawak na pondo ng ibang tao? Iba po ang gumawa ng tool kaysa sa humawak ng pondo ng mga kliyente. Para lalong lumakas po ang argumentong ito, noong July 24 ay formal na naglabas ng endorsement ang National Fraternal Order of Police, isang organisasyon na kumakatawan po sa 382,000 na mga pulis sa buong bansa. Matapos ang kanilang masusing pagsusuri na pag-alamang ang binagong wika sa Section 604 ay buong nagpapanatili sa kapangyarihan ng mga pulis at prosecutor na habulin ang mga gumagawa ng krimen gamit ang digital assets. Kaya sa aking opinyon, ang suportang ito mula sa mismong mga tagapagpatupad ng batas ang sumira sa pinakamalakas na argumento ng mga kritiko sa Senado. Wala nang dahilan para sabihin nilang mapanganib ito sa mga investigasyon dahil mismong ang mga pulis na ang nagsabing protektado ang kanilang trabaho. Ngayon ay sino-sino ang mga higanting nasa likod ng Clarity Act ngayong taon? Tingnan naman natin ang mas malaking larawan sa labas ng bulwagan ng Senado. Ang Clarity Act ay hindi lamang simpleng panukalang batas. Ito ay sinusuportahan ng ilan sa pinakamalalaking pangalan sa tradisyonal at modern finance dito sa buong mundo. Kasama na po rito ang BlackRock, Goldman Sachs, Fidelity, Franklin Templeton at SoFi. Isipin po ninyo mga ka-crypto ang bigat ng mga pangalang yan. Hindi po sila susuporta sa isang batas kung wala itong dalang katiyakan para sa hinaharap ng market. Sa kasalukuyan, ang batas na ito ay may 51 na kumpirmadong boto sa Senado. Ngunit may problema. Kailangan po natin ng 60 na boto para maabot po ang tinatawag na cloture threshold. At may 33 namang mga Democrats ang hindi pa nagpapahayag kung saan po sila papanig. Nagbabala na si Senator Cynthia Lummis na kung mapalampas po natin ang August 8 recess deadline, ang pagpasa ng mga mahalagang regulasyon sa crypto ay maaaring abutin pa hanggang sa taong 2030. Kaya sa aking opinyon, ang babalang ito ay isang seryosong kampanilya para sa buong market. Ang taong 2030 po ay napakatagal pa at ang industriya ay hindi po maaaring maghintay ng ganoon katagal sa gitna ng kawalan ng katiyakan.
Itinuro po ni Vicent ang takot ng mga politiko sa impluensya ni Senator Elizabeth Warren bilang pangunahing dahilan kung bakit nag-aatubili ang iba na pumirma. Ngunit matindi po ang naging banta ni Vicent sa kanyang pahayag. Sabi niya, America will lead or America won't. Yan. Ang Amerika po ang mangunguna o iiwan ito sa ere. Para tapusin po ang kanyang pahayag sa X, ginamit pa niya ang sikat na linya mula mismo sa lumikha ng Bitcoin na si Satoshi Nakamoto. Yan, sabi niya dito, if you don't believe me or don't get it, I don't have time to try to convince you. Sorry. Yan, sa aking pananaw, ang pag-cite po sa linyang ito ay isang matinding pahiwatig na ang mga institution at administrasyon ay tapos nang makipagtalo sa mga taong ayaw talagang umunawa sa realidad ng teknolohiyang ito. Ngayon ay ano naman ang kahulugan ng mga pangyayaring ito para sa ating kinabukasan? Ayan, ang paglabas po ng pahayag ni Treasury Secretary Scott Bessent dito ay nagpapakita na ang laban para sa Clarity Act ay umabot na po sa rurok ngayon. Ang banggaan po sa pagitan ng pangangailangan ng ekonomiya para sa malinaw na regulasyon at ng politikal na pag-aatubili sa Senado ang magdidikta kung saan po ang patutunguhan ng buong market sa mga susunod na taon. Ang pressure ay nakatutok ngayon sa mga senador na nag-aalinlangan pa rin habang papalapit po ang deadline recess. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag, alamin po natin ang mga tamang balita at patuloy po nating subaybayan kung paano po gagalaw ang mga higanting institution at gobyerno sa mga susunod na araw. At ayan, dito naman po tayo sa balitang Clarity Act. Major update for XRP holders. These senators states why Clarity Act should pass now. Yan, isa pong napakainit na balita na direktang makakaapekto sa buong crypto industry. Lalong-lalo na sa atin bilang mga XRP holders. Si Senator Cynthia Lummis ay nawalan na ng pasensya. Ayan, tumayo po siya mismo sa Senate floor para magbaba ng isang napakalinaw at matigas na mensahe tungkol sa tinatawag na Clarity Act. 4 na taon siyang nagtrabaho rito at ngayon ay pinapanood niyang ma-stuck o maipit ang bill sa Senado habang papalapit ang isang desididong deadline. Hindi na ito basta-basta usapin ng politika. Ito na ang laban para sa kinabukasan ng digital assets sa United States. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang mga detalye. Titignan natin kung bakit sinasabi ni Lummis na ang paghihintay sa perpektong batas ay isa na lamang dahilan para wag nang magtrabaho ang mga mambabatas at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat na naghihintay ng maliwanag na regulasyon. Kaya simulan po natin sa kung bakit umabot po sa 60 pages ang Clarity Act at ano ang sakripisyo nito. Para maintindihan po natin ang bigat ng isyong ito, kailangan nating balikan kung saan po ito nagsimula. Si Senator Lummis at saka Senator Kristen Gillibrand ay unang nagpakilala ng tinatawag na Lummis-Gillibrand Responsible Financial Innovation Act noong nakalipas na taong 2022. Noong panahong iyon, ang bill ay mayroong lamang 168 na pages. Ang layunin noon ay simple lamang po, bigyan ng Regulatory Clarity Act ang buong digital asset industry at bigyan ang mga consumers ng kumpiyansa na lumahok sa digital economy. Pero habang lumilipas po ang mga taon, lumaki ito ng lumaki. Pagdating po ng taong 2023, yan,
Umabot na ito ng mahigit 300 pages. At sa kasalukuyang bersyon ngayong 2026, ang Clarity Act ay lumobo na sa mahigit 600 na pages. Ayon kay Loomis sa kanyang talumpati sa Senado, ang mga pahinang ito ay binuo sa loob ng 11 buwang araw na bipartisan negotiations sa loob ng mga windowless rooms. Ibig sabihin, hindi po ito basta-basta isinulat ng isang partido lamang. Dumaan po ito sa matinding pag-uusap ng mga Democrats at saka Republicans. Ayan, ang aking opinion naman po dito ay ang napakalaking pagbabago sa dokumentong ito ay nagpapatunay na nagkaroon po ng matinding compromise sa pagitan ng magkatugaling partido. Makikita natin na ang mga Democrats ang nagtulak ng malaking bahagi ng expansion bill. Sa katunayan, ang Title I pa lang ay naglalaman na ng 33 Democrat-driven edits. Sa kabilang banda, ang mga Republicans naman ay nagdagdag ng 23 na bagong illicit finance sections dahil hiningi ito ng mga Democrats. At nagbigay pa sila ng 30 wins sa CFTC portion ng bill habang lumikha ng 3 bagong titles na gusto talaga ng kabilang panig. Para sa akin, ang puntong ito ay napakahalaga dahil ipinapakita nito na ang batas na ito ay hindi po biased. Maraming nag-aakusa na pabor po ito sa isang panig lamang. Pero kung susuriin natin ang datos mula sa ulat, mahigit 100 na malinaw na halimbawa ng compromise ang ginawa para lang makapagkasundo ang dalawang partido. Kung tutuusin, binigay na po halos lahat ng gusto ng mga kritiko para umusad ang bill. Kaya naman nakakagulat na hanggang ngayon ay marami pa ring pilit na humaharang dito sa Senado. Ngayon ay sino ba talaga ang tumatayong pasanin ng patuloy na pagkaantala? Sa kabila ng daang-daang concession na ginawa ng grupo ni Loomis, may mga kasamahan pa rin silang Democrats na hindi pa rin kumikilos o sumusuporta. Tuwirang hinarap po ni Loomis ang mga tumutol dito sa Senate floor. Sinabi niya ng direkta na ang pag-antay ng isang perpektong bill ay matagal nang tumigil sa pagiging isang prinsipyo, ilang buwan na ang nakalipas. Ayon sa kanya, naging excuse na lamang ito para huwag na talagang magpasa ng anumang batas. Tinukoy din po ni Loomis kung sino ang talagang nagbabayad ng presyo dahil sa patuloy na pagkaantalang ito. Ang digital asset industry at ang mga pangkaraniwang consumers na gustong lumahok sa digital economy ang direktang naaapektuhan. Kung magpapatuloy po ang pag-antay ng Senado, ang mga susunod na henerasyon ang mawawalan ng pagkakataon na makasali sa makabagong sistema ng finance. Bukod pa rito, may pampulitikang realidad ding binanggit si Loomis. At yan ay ang ilang mga senators ay nag-aatubiling bumuto dahil malapit na ang eleksyon sa November at takot po silang madawit sa kontrobersiya. Ngayon, sa aking opinyon, malinaw po ang takot sa politika. Yan po ang pangunahing dahilan kung bakit naipit ang bill. Ayon po sa pagsusuri ayon po dito, sa pagsusuring ito, ang mga mambabatas ay mas inuuna ang kanilang pansariling interes sa darating na eleksyon kaysa sa pangangailangan po ng ekonomiya. Kaya masasabi ko po ay isa itong malaking pagkakamali dahil ang kripto ay hindi na basta-basta pwedeng balawaliin o itago sa ilalim ng karpet. Kapag pinag-uusapan natin ang mga consumers, hindi lang ito mga malalaking investor, kundi pati na rin ang mga ordinaryong tao na gustong magkaroon ng malinaw na proteksyon. Ang sinabi po ni Loomis ay totoo. Kung hihintayin pa natin ang perpektong sandali o perpektong dokumento, huli na ang lahat. Ang 2026 ang critical na taon para sa regulatory framework sa US.
At kung ngayon pa lang ay nag-aatubilin na sila dahil lang sa eleksyon, pinapatagal lamang nila ang kawalan ng katiyakan sa market. At ngayon ay ano ba ang naging gastos ng lumang sistema sa mga ordinaryong tao? Hindi pinalampas ni Loomis na ipaalala sa Senado kung ano ang naging epekto ng kasalukuyang sirang sistema. Para sa kanya, ang kasalukuyang regulatory environment ay bumagsak na at bigo sa pagbibigay ng proteksyon. Kitang-kita natin ito sa mga nagdaang taon kung saan maraming exchanges ang biglang nag-collapse nang walang angkop na bankruptcy framework na binuo para sa digital assets. Ano nga ang nangyari sa mga pangkaraniwang tao? Sila ay tumayo po sa pila ng mga bankruptcy courts sa loob ng ilang taon. Naghintay at sa huli ay nakakuha lamang ng barya-barya o fraction ng kung ano talaga ang nawala sa kanila. Napakasakit para sa isang ordinaryong mamamayan na mawalan ng pinaghirapang pera habang ang mga court hearings ay tumatagal ng walang katiyakan. Dito po tayo sumasang-ayon ng buo sa punto ng analyst. Ang kawalan ng malinaw na batas ay nag-iwan po sa mga retail participants na walang kalaban-laban tuwing may nagaganap na pagbagsak sa industriya. Kung mayroon sanang Clarity Act noon pa, ang mga exchanges na nag-collapse ay mayroon sanang sinusunod na mahigpit na balangkas kung paano po isusoli ang mga pondo ng mga tao. Hindi po natin pwedeng hayaan na maulit pa ang mga trahedyang iyon. Ang pagpasa po ng bill na ito ay hindi tungkol sa pagpapayaman ng mga crypto whales, kundi tungkol po sa paglalagay ng mga pananggalang para sa mga taong madaling madamay sa kaguluhan ng market. Binibigyan nito ang law enforcement ng mga tamang kagamitan para habulin ang mga mapanlinlang at illegal na transaction habang binibigyan ang industriya ng legal na daan para manatili sa loob ng Amerika sa halip na tumakas patungo sa ibang bansa. At ngayon, ano ang susunod na mangyayari bago ang August recess? Kaya naman ang malaking tanong ngayon ay kung ano ba ang susunod na hakbang habang binabasa po natin ang balitang ito ngayon. Magandang balita po ang sumunod na lumabas dahil ang Clarity Act ay opisyal na pumasa po sa Senate Banking Committee noong nakaraang buwan ng May. Sa kasalukuyan, nakaupo na po ito sa Senate calendar at handa na para sa isang floor vote. Ang majority leader po na si John Thune ay nagbigay ng kanyang pangako na magbibigay siya ng oras sa Senate floor bago magsimula ang August recess. Pero may isang malaking hamon. Ang bill sa ngayon ay mayroon lamang 51 na confirmed votes. Ibig sabihin kulang pa rin ito sa kinakailangang 60 vote threshold para tuluyang makalusot. Gayunpaman, maganda po ang naging takbo dahil mas marami ng mga Democrats ang dahang-dahang nagpapakita ng kanilang suporta. Ayan, ang 51 votes ay malayo pa sa 60 pero ang pangako po ni Majority John Thune na dali nito sa floor bago mag-recess ngayong August ay isang malaking senyales na seryoso po silang tapusin ang usapang ito. Para sa akin, ang pagdagsa ng suporta mula sa iba pang mga senators ay nagpapakita na ang pressure ng publiko at ang patuloy po na pagpupursigi ni Loomis ay nagbubunga na. Hindi na nila maitatago sa likod ng mga saradong pintuan ang usapin ito dahil kailangan na silang humarap sa botohan. Kung maabot po nila ang 60 votes, hindi lamang ito panalo para sa mga mambabatas kundi isang napakalaking hakbang para sa buong crypto ecosystem, lalo na sa paglinaw ng estado ng mga digital assets sa mata ng batas ng United States.
Kaya manatili po tayo nakatutok dahil ang mga susunod na araw ay magiging desidido sa kapalaran ng ating mga hawak. At ayan na po ang ating pinakahuling balita dito. Sabi dito ay veteran investor. What could set a stage for XRP boom like never before? Yan. Ang buong mundo ng cryptocurrency ay nakatutok ngayon sa United States habang ang mga mambabatas ay naghahanda para sa isang napakakahalagang hakbang sa Senado. Habang ang bawat isa sa atin ay nag-aabang sa susunod na galaw ng market, isa pong napakalaking balita ang pumutok tungkol po sa Digital Asset Market Clarity Act. Sa loob ng ilang linggo, ang momentum po sa regulasyon ay patuloy na tumitindi at ang mga senador ay abala sa pag-aayos ng kanilang legislative agenda bago ang tinatawag na August recess. Isa pong kilalang analyst sa crypto space ang nagbigay ng kanyang pananaw tungkol sa kaganapang ito. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang sitwasyon sa Senado ay maaaring maging simula ng isang pangyayari na hindi pa natin kailanman nasaksihan sa kasaysayan ng industriya. Hindi lamang ito basta usapin ng pagpasa ng batas. Ito po ay tungkol sa mismong proseso at kung paano po ito magbubukas ng pinto para sa malawakang pag-usbong ng digital asset market kung saan sa XRP ang nakikitang isa sa mga pangunahing makikinabang. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang mga detalye nito para maunawaan natin kung bakit ang mga kaganapan ngayon ay may direktang epekto sa ating mga hawak na portfolio. Kaya simulan po natin sa kung paano ba nakaka-apekto ang Senate vote sa future ni XRP. Sa gitna po ng usapan sa Washington, ang pangunahing focus ng mga tagamasid ay ang mga pahayag ni Senate Majority Leader na si John Thune. Yan. Sa kanyang mga huling pahayag hinggil po sa legislative agenda ng Senado bago ang kanilang break, binigyang din niya na ang mga mambabatas ay gumagalaw sa pamamagitan ng pag-aproba ng mga batas sa loob ng mga partikular na bloke. Ayon po kay Thune, posibleng magkaroon po ng botohan o vote sa Clarity Act sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, inamin din niya na ang liderato ng partido ay mangangailangan ng suporta mula sa kabilang partido upang malampasan ang mga procedural hurdles na kinakailangan bago po tuluyang mapag-usapan ang panukalang batas sa floor ng Senado. Ngayon, ang aking opinion dito ay ang puntong ito ang siyang pinakamahalaga sa buong balita. Marami po sa atin ang nag-aabang sa mismong batas, pero ang analyst na nagbabahagi po ng kanyang pananaw dito ay tama nang sabihin niyang ang pagkuha ng mismong botohan ang pinakapundasyon. Sa sistemang politikal sa Amerika, ang pagdadala po ng isang crypto bill sa Senate floor ay napakahirap na hakbang dahil sa dami ng tumutol at sa kinakailangang bilang ng boto para mapigilan ang anumang pagkaantala. Ngayon, kung susuriin po natin ang sinabi ng analyst, naniniwala siya na kapag nangyari po ang botohan, sunod-sunod na ang magiging resulta. Ang logic po rito ay simple. Ang pagpayag po ng Senado na pag-usapan at botohan ang Clarity Act ay nagpapakita ng seryosong pagnanais ng pamahalaan na tapusin na ang kawalan ng katiyakan. Para kay XRP, ito po ang magsisilbing green light. Kapag ang mga bangko at malalaking institution ay nakita po na may legal certainty na at malinaw na ang patakaran, ang takot po sa regulatory crackdown ay mawawala. Kaya naman sinabi ng analyst na ito ay maaaring magdala ng isang market boom na hindi pa nakikita kailanman. Ngayon ay ano naman ang papel ng Clarity Act sa pagitan ng SEC at ang CFTC? Ayan,
Para lubusang maunawaan po natin kung bakit pinagkakaguluhan ang Digital Asset Market Clarity Act, kailangan nating balikan kung ano talaga ang layunin nito. Matapos po ang pagpasa ng Genius Act, yan, na naglagay po ng federal na balangkas para sa mga stable coins, ang Clarity Act naman ang sumunod na hakbang na naglalayong linawin kung paano po dapat i-regulate ang iba't ibang digital assets. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking problema ng industriya ay ang pag-aagawan ng jurisdiction sa pagitan po ng Commodity Futures Trading Commission o CFTC at ng Securities and Exchange Commission o SEC. Ayan, ang Clarity Act po ay dinisenyo para maglatag ng malinaw na hangganan sa pagitan po ng dalawang ahensyang ito. Sa pamamagitan po ng batas na ito, magkakaroon po ng malinaw na gabay ang mga kumpanya kung aling digital asset ang sakop ng CFTC bilang commodity at aling asset ang nasa ilalim ng SEC bilang security. Bukod dito, ang mga negosasyon sa panukalang batas na ito ay naglalaman din ng mga makahalagang amendments na tumatalakay po sa ethics at conflict of interest na patakaran para sa mga federal na opisyal at sa kanilang mga pamilya upang matiyak na walang bias sa pagpapatupad ng batas. Sa aking opinyon, ang kawalan po ng malinaw na jurisdiction sa pagitan ng SEC at CFTC ang pinakamalaking tinik sa lalamunan ng buong crypto market sa loob ng maraming taon. Naranasan natin kung paano po naapektuhan ang presyo at ang tiwala ng mga investors dahil sa walang katapusang legal battles at banggaan ng mga ahensyang ito. Kung ang Clarity Act ay tuluyang maging ganap na batas ngayong taon, mawawala na ang kalabuan sa market. Para sa mga institusyon na may bilyong-bilyong dolyar na nakaimbak, hindi nila kailangan ang mataas na kita kung mataas din naman ang legal risk. Ang kailangan nila ay kalinawan. Kapag nagkaroon na ng malinaw na batas na naghihiwalay sa mga tungkulin ng SEC at CFTC, ang mga malalaking kumpanya at institusyon ay magkakaroon ng kumpiyansa na pumasok ng tuluyan. Si XRP bilang isa sa mga asset na may pinakamatinding pinagdaanan sa usaping regulasyon sa United States ay tiyak na nasa pinakamagandang posisyon para salubungin ang pagdagsang ito ng pondo. Ngayon ay bakit sinasabing ito na ang simula ng isang malaking market boom? Ang koneksyon po sa pagitan ng legislative process sa Senado at ng inaasahang pag-akyat ng presyo ng mga cryptocurrencies ay nakasalalay po sa psychology ng market at sa pagpasok ng institutional capital. Ayon po sa pahayag ng analyst na nag-aral sa sitwasyong ito, ang sequence ng mga pangyayari ay magsisimula po sa pagkakaroon ng Senate vote, susundan ng pagpasa ng Clarity Act, at sa huli ay magbubunga ng isang pangkalahatang market rally na may kakaibang lakas. Ang mga industriya at mga asosasyon sa loob ng bansa ay patuloy po na nag-aabiso at nagpapadala ng mga mensahe sa pamunuan ng Senado na madaliin ang proseso bago po magsimula ang summer recess ng Kongreso. Para sa kanila, ang bawat araw na lumilipas na walang malinaw na batas ay araw ng nawalang opportunity para sa ekonomiya ng United States na manguna sa global digital financial system. Sa aking opinyon, masasabi kong sang-ayon ako sa naging obserbasyon ng market momentum ay madalas na ibinabase ng mga investors sa mga malalaking milestone sa politika at saka batas. Sa tuwing may pinagtitibay na mga pulisiya na nagbibigay ng proteksyon sa mga investors at clarity sa mga kumpanya, ang reaksyon ng market ay hindi po basta-basta ordinaryong pagtaas lamang. Kadalasan nakikita po natin ang tinatawag na exponential growth. Kapag ang takot
at pag-aalinlangan o ang tinatawag nating uncertainty ay tuluyang napalitan ng katiyakan, ang pag-asa ng marami na magkakaroon po ng kakaibang boom kay XRP ay hindi lamang nakabase sa haka-haka kundi sa katotohanan na si XRP ay matagal nang handa para sa institutional integration. Kapag ang mga balakid po sa regulasyon ay nabura na sa pamamagitan ng batas, ang mga pondong nakabinbin ngayon sa labas ay papasok ng sabay-sabay. At ayan, ano ngayon ang epekto ng mga bagong patakaran sa kinabukasan ni XRP? Habang papalapit po tayo sa kalagitnaan ng taong 2026, ang mga kaganapan po sa Senado ay nagpapakita ng digital asset industry ay lumilipat na mula sa pagiging isang speculative fringe market patungo sa pagiging isang lehitimong bahagi ng traditional na financial system. Ang mga leader ng industriya ay naniniwala na ang pagpasa ng mga batas tulad po ng Clarity Act ay magsisilbing gabay hindi lamang para sa Amerika kundi maging sa iba pang mga bansa na nag-aabang din ng tamang hakbang bago sila magpatupad ng sarili po nilang mga regulasyon. Ang pagtutok po ng mga commentaries at saka investors sa bawat pahayag ng mga leader sa Senado ay patunay lamang na ang market ay uhaw sa magandang balita na may matibay na batayan sa batas. Ang pagkakaroon po ng malinaw na framework ay nangangahulugan na ang mga kumpanya ay maaari nang mag-innovate ng walang takot na bigla silang patawan ng mabibigat na parusa ng mga regulators ng walang malinaw na dahilan. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito, malinaw po na ang mga buwang ito ay kritikal para sa direksyon ng buong industriya. Ang analyst po dito ay nagbigay ng isang napakalinaw na perspektibo at yan ay ang proseso ay nagsisimula sa tamang hakbang sa lehislatura. Para sa atin na sumusubaybay po kay XRP, ang pinakamahalagang aral dito ay ang pag-unawa ng mga pundasyon ay tahimik na binubuo sa likod ng mga eksena sa Washington. Hindi natin hawak ang bilis ng mga politiko sa Senado. Pero hawak natin ang ating sariling desisyon na pag-aralan po ang mga kaganapang ito habang nangyayari ang mga ito. Ang mga pagbabago po sa regulasyon ay madalas na nagdudulot ng mga pagbabago sa buong financial system. Kaya kailangan po nating manatiling kalmado, patuloy na subaybayan ang mga opisyal na balita mula sa Kongreso ng United States at lagi nating tandaan na ang tamang impormasyon ang pinakamagandang sandata ng bawat matalinong kasapi ng market ngayong taong ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito